Welcome to our second session. Ngayong part na ito, pag-uusapan naman natin ang business knowledge at business principles. Napakahalaga ng session na ito dahil sa lahat ng aspeto ng pagninegosyo, maaari nating i-apply ang mga business principles na ito. Lalo na kapag gusto nating maging professional networker at hindi lang basta distributor. At syempre, dito rin natin pag-uusapan ang mga technicalities ng ating negosyo. Ngayon, punta naman tayo sa ilang business terms na kailangan mong maintindihan. Una, ang tinatawag nating genealogy. Ito ang structure o family tree ng iyong business. Ang sponsor ay kung sino ang direct na nagbenta sa iyo ng machine. Mayroon tayong lanes. Ang unang dalawang tao na mabebentahan mo ay pareho mong isa, A-lane, dahil baguhan ka pa sa business. Pagdating sa ikatlong sale mo, magiging dalawang A-lane na ito. Ibig sabihin, na-promote ka na bilang dalawang A distributor. Kapag ang mga nabentahan mo ay nag-refer din ng iba, ang tawag doon ay overrides o indirects. Mayroon din tayong levels. Yung mga una mong nabentahan ay considered level 1 mo, kaya sila rin ang madalas tawaging directs. Mula sa iyo pataas ng structure ang tawag ay upline. Mula sa iyo pababa ang tawag naman ay downline. At kapag ibang linya o grupo naman, yon ay tinatawag na crossline. Halimbawa, si A at B ay crosslines, si G at S ay crosslines, at si D at B ay crosslines din. Pagdating sa communication, ang paghingi ng support o pagsasabi ng concern ay laging pataas. Kung sino ang direct sponsor o upline mo, doon ka muna makipag-communicate bago umakyat pa. At laging tandaan, hindi ibig sabihin na kapag hindi ka madalas makausap ng upline mo ay hindi ka na niya pinahahalagahan. Tandaan mo, meron din silang ibang grupo o lanes na sinusuportahan, kagaya mo rin. Kaya huwag magtatampo. May kasabihan nga, the squeaky wheel gets the oil. Ibig sabihin, kung sino ang gulong na maingay, siya ang nilalagyan ng langis. Kung ikaw ay consistent sa communication, humihingi ng training schedule, demo o guidance, ikaw din ang mas mapapansin at matutulungan. Ngayon, pag-usapan natin ang crosslining. Sa industriya natin, ito ay tinatawag na cancer of the business. Bakit? Dahil hindi ang crossline mo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng business mo. Ang upline mo lamang ang makakatulong sa iyo ng tama, sa strategy, sa advice, at sa direction ng negosyo. At panghuli, edification. Lalo na kapag nasa business meeting, dapat i-edify mo ang upline mo. Ibig sabihin, ipakilala mo siya ng maayos at may respeto. Dapat mas ma-impress ang client mo sa kanya dahil kung mas pinataas mo ang upline mo, mas madali ang closing. Pero kung ikaw ang nag-take over at pinakita mang mas magaling ka, minsan nawawala ang authority ng upline mo at mas lumalakas ang loob ng client na mag-decline. At kapag ginawa mo ito ng tama, ganun din ang gagawin ng upline mo sa'yo. I-edify ka rin niya sa harap ng mga client, purihin ka, at ipakita kung gaano ka kasipag at dedicated. Just remember the golden rule. Kung paano mo ituring ang upline mo, ganun ka rin ituturing ng mga downline mo balang araw. Memorize these business principles by heart. Una sa lahat, get rid of excusitis and procrastination. Walang ibang makakapagpabago sa negosyo mo kundi ikaw mismo. So stop making excuses, stop delaying, just do it. Our first principle, my business is 95% attitude and excitement and only 5% skills. Magkaroon ng attitude of gratitude. The techniques are always there. Home meeting, 2-on-1, 1-on-1, enagic presentation, workshop, and leadership training. Pero tandaan, kapag ginagawa mo ang business, dapat laging excited ka at positive ang attitude mo sa kausap mong client. Because people buy from people they know, like, and trust. Ang skills ay mahalaga, pero trust ang gumibenta. Kahit gano kaganda ang presentation mo, kung wala kang credibility at good attitude, hindi ka rin pagbibigyan. Your attitude will determine your altitude. Principle number 2, keep it simple and duplicatable. Sa ganitong negosyo, hindi kailangan sobrang galing o sobrang komplikado. Kahit high ticket ang enagic business natin,
Mas maganda kung simple at madaling gayahin. Kapag masyadong detalyado o extravagant ang style mo, maiisip ng downlines mo na mahirap gawin ang Kangen business. At tandaan, no credit, bawal magpautang. Hindi lahat ng tao kayang magpaluwag. Just keep it simple but effective para mas madali kang sundan at i-duplicate ng mga downlines mo. Principle number 3, I own my own business. Dahil nasa negosyo ka, dapat handa ka at equip. Magkaroon ng business cards, Facebook page, mga sample gallons, pang-present materials tulad ng hard copy or laptop, at higit sa lahat, mag-invest sa trainings. The deeper your knowledge, the faster your success. Take ownership of your business. Huwag iasa lahat sa upline. Principle number 4, I can inspire and I can teach, but I cannot motivate my downline. Tandaan, may mga taong darating at aalis. Yung iba, halfway na sa success, bigla na lang magpapahinga. Ang importante ay ikaw. You need to do the business excited and positive for the next 60 to 90 days. At kapag nakahanap ka ng isang tunay na leader, that person is worth more than 1,000 recruits or Cajun units. Principle number 5, my biggest challenge in business is my ego and pride. Kahit gaano kataas ang narating mo sa buhay, dito sa industriya natin, obedience and humility ang magdadala sa'yo sa taas. Makaka-encounter ka ng mga upline na nagsimula sa baba o mga taong walang pinag-aralan pero naging successful dahil sa inagic. Normal lang ang hindi pagkakaunawaan. Tao lang tayo, nag-grow araw-araw. Pero kapag nangyari yon, i-flush agad sa toilet. Huwag hayaang ma-store sa isip mo ang negativity. Always maintain humility and kindness. And remember, the Quantum Legacy team is always here to support you. Principle number 6, activity is not equal to productivity. Hindi porke busy ka, productive ka na. Baka maling activity ang inuuna mo. Kung pakiramdam mo na stuck ka, humingi ng coaching sa upline mo. Sa ganitong industriya, simple lang umiikot ang negosyo. Presentation, getting started training, workshop, leadership training, and repeat again. Ibigay mo ang oras mo sa mga bagay na nagbibigay ng resulta. Doon mo mararamdaman ang tunay na growth at success. Principle number 7, when the student is ready, the teacher arrives. Dapat ready ka. Pero paano? Una, dapat meron kang list of dreams at list of names. Kapag malinaw ang pangarap mo at meron kang listahan ng mga taong kakausapin, mas makikita ng upline mo na seryoso ka talaga. At kapag nakita nila yon, mag-i-invest din sila ng time, energy, at minsan pati pera para tulungan ka sa journey mo. Maghanda ng prospect list ng hindi bababa sa 100 names. Dito sisimulan ng upline mo na i-assess kung sino ang priority prospects at kung sino ang dapat nyong unahin kausapin. Principle number 8, my upline is my lifeline. Isa sa mga common misconceptions ay kapag nakabili na ng machine, iniisip ng iba na parang assistant na nila si upline for life. When in reality, dapat tayo mismo ang may-ari ng ating negosyo. So kailan natin kailangan si upline? Kapag may emergency demo, kapag kailangan ng support, o kapag may trainings na kailangan ng direction, nandyan si upline para tulungan ka at i-guide ka maging professional distributor. Pero tandaan, ang upline ay hindi source ng pera, lalo na kapag gipit ka. Just kidding. Si upline ay nandyan para tulungan kang mag-grow, mag-coach sa struggles mo at siguraduhin na tama ang ginagawa mo sa negosyo. Laging tatandaan, one call away lang si upline. Handang sumuporta, basta handa ka ring kumilos. Principle number 9, FIGO, forget it and go on. Sa ganitong negosyo, dapat marunong kang mag-move on agad. Normal lang na matanggihan ka, kahit ng sobrang close mong kaibigan o kamag-anak. Kapag nangyari yan, forget it and move on. Kapag may challenges, miscommunication o tampuhan sa grupo, forget it and move on. Kapag na-promote ka from 2A to 3A, forget it and move on. Go for 4A. Kapag 5th A ka na, move on pa rin. Go for 6th A. Laging tandaan, the only constant in this world is change. At kapag may taong nagsabi sa'yo ng no ngayon, hindi ibig sabihin ay no pa rin sila after 6 months.
Nagbabago ang isip ng tao. Kaya kapag narinig mo ang no, move on to the next. Malay mo, after 6 months, yes na sila. Principle number 10. Some will, some won't. So what? Someone's waiting. Sa ganitong negosyo, normal lang ang mga no. At ang mas exciting dito, kapag padami na ng padami ang no mo, ibig sabihin, malapit ka na sa yes. Kapag tinanggihan ka ngayon, move on to the next. Dahil tandaan, someone's waiting. Ang negosyong ito ay sorting business. Hindi natin kinukumbinsi ang lahat. Sinusort out lang natin ng mga ready buyers at serious partners. At sa bawat 10 tao na makakausap mo, laging may 1 hanggang 3 na interesado at makuklose mo. So keep going. Your yes is just around the corner. Principle number 11, I cannot lead people if I need people. Ang tunay na leadership ay nagsisimula sa loob mo. Hindi ito nakabase sa kung gaano karami ang downlines mo, kundi sa kung gaano ka kadisiplin at consistent sa ginagawa mo. Kapag sinimulan mong ilid ang sarili mo sa time management, mindset at daily habits, people will naturally follow. Tandaan, leadership is not about titles, it's about example. Principle number 12, the harder I work, the luckier I get. Sa negosyo nating ito, ang mga swerte ay hindi basta lucky. Sila ay mga taong sobrang committed sa goals nila. The more na porsigido ka, the more na lumalapit sa iyo ang blessings, ang mga tamang tao, at ang mga tamang resulta. Walang magic o instant success. Pero ang kagandahan, meron kang support group na laging handang tumulong sa journey mo sa Enagic business. Read your business principles every day and doubts will fly away. Laging balikan, laging pagnilayan, dahil sa bawat araw na binabasa mo ito, mas lumalakas ang paniniwala mo sa negosyo, sa team at sa sarili mo. Remember, your mindset is your greatest weapon in this business. Feed it daily with faith, action, and gratitude. And now we're here on the last part of our session. Pag-uusapan natin ang 7 hakbang patungo sa tagumpay sa ating Enagic business. Ito ang magiging gabay mo para tuloy-tuloy ang momentum mo sa negosyo. So, let's begin. Step 1. Have a list of dreams. Mas maganda pa kung meron kang dream board. Ano bang mga pangarap mo? Gusto mo bang magkaroon ng sariling sports car? O isang masayang at stable na pamilya? Gusto mo bang makapagtapos ng pag-aaral? O mapatapos ang mga anak mo sa reputable university? O baka naman gusto mong mag-vacation sa Europe, USA o Maldives kasama ang pamilya mo? O kaya ay makatulong sa lipunan sa pamamagitan ng charitable works? Dapat crystal clear ang pangarap mo, dahil kapag malinaw ito sa isip mo, ang how, kung paano mo ito maa-achieve, ay kusa ng dumarating. Next, have a list of people. Kailangan meron kang at least 50 hanggang 100 names. Ito ang magiging jumpstart mo sa success mo sa Enagic business. At syempre, invest in trainings. Ang puhunan natin sa negosyong ito ay ang sarili natin. Kaya mag-invest sa personality and business development. And own a Kagen machine. Hindi mahalaga kung anong unit model. Ang importante ay meron kang sariling machine. Then, go to step 2. Attend the Getting Started training. At nandito ka na ngayon. Congratulations! Step 3. Attend the workshop. Dito mo matututunan kung paano maging effective speaker, mag-present ng marketing plan at demo, at kung paano mag-scale up gamit ang AI marketing sa Enagic business. Step 4. Caddying. Ibig sabihin, your coach will teach you how to teach. Habang ginagawa mo ang negosyo, kasama mo ang mentor o upline mo para magabayan ka hanggang matutunan mong mag-solo. Step 5. Counseling or coaching. Dito, i-diagnose ng mentor mo ang business mo. May heartbeat pa ba? Buhay pa ba? Sa stage na ito, i-guide ka kung paano maging effective leader sa sarili mong grupo. Step 6. Invitation. Ito ang foundation ng negosyo. Lagi tayong naghahanap ng prospects na gustong sumali o magpa-install ng Kagen machine. At sa bawat event, siguraduhin na lagi kang may invites. Tandaan, activity is not always equal to productivity. At sa bawat event, arrive early but leave late. Dahil madalas, pagkatapos ng event, meron tayong meeting after the meeting,
kung saan pinag-uusapan natin ang next steps at ini-evaluate ang resulta ng mga invites. Step 7, be a core person. Parang si Stephen Curry, ano nga ba ang qualities ng core person sa ating negosyo? Una, committed to success. Ikalawa, leading by example. Ikatlo, coachable. At panghuli, in alignment sa ating Quantum Legacy Project core values. Congratulations for reaching this part of the training session. I hope you've learned a lot. Always remember, it's not only what you know, but how fast you execute what you've learned today. The road to 6A and 6A2-3 is within our reach. And to close this session, I'd like to finish with a story. Noong unang panahon sa isang liblib na baryo, may dalawang magkaibigan, sina Pedro at Juan. Araw-araw silang nag-iigib ng tubig mula sa ilog papunta sa baryo gamit ang balde. Binabayaran sila ng mga taga-baryo bawat balde ng tubig na naihahatid nila. Mabigat man ang trabaho, masaya sila't may kita silang nauuwi araw-araw. Isang araw, habang nagpapahinga, napaisip si Pedro. Alam mo, Juan, sabi niya, habang tumatanda tayo, lalong bumibigat ang balde. Paano na kapag tumigil ang katawan natin, wala na tayong kita? Napangiti si Juan at sinagot, di habang kaya na pa, igib lang tayo. Hindi naman siguro tayo titigil agad. Pero si Pedro hindi mapalagay. Kinabukasan, bumili siya ng ilang kasangkapan at nagsimula siyang maghukay. Hindi na siya masyadong nag-iigib. Unti-unti niyang ginagawa ang plano niya. Maglatag ng tubo mula sa ilog papunta sa baryo. Pinagtawanan siya ni Juan at ng ibang taga-baryo. Lugi ka na! Ang tagal mo pang magkakita, habang ako, araw-araw may bayad! Pero tahimik lang si Pedro. Araw-araw konti lang ang kita niya dahil sa kakarampot na tubig na naiigib niya. Pero gabi-gabi, tinutuloy niya ang kanyang tubo. Lumipas ang ilang buwan. Dumating ang araw na natapos ni Pedro ang tubo. Hindi na niya kailangang magbalde. Tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig mula sa ilog papunta sa baryo. Ang mga taga-baryo, sa kanya na kumuha ng tubig, mas malinis, mas mabilis, at mas mura. Habang si Juan, kahit matanda na, bit-bit pa rin ang mabigat na balde. Lumapit si Juan kay Pedro at nagtanong, Pedro, pwede bang turuan mo rin ako gumawa ng tubo? Ngumiti si Pedro at sinabi, oo naman, Juan. Pero sana nakapagkuha habang malakas pa ang katawan. Maraming tao ang katulad ni Juan kapag may kita na ngayon, kontento na. Pero ang tunay na katalinuhan ay nasa paghahanda sa kinabukasan. Huwag puro balde, magtayo ka ng tubo, hindi habang buhay malakas ka. Mag-invest ka habang maaga sa negosyo, sa kaalaman, o kahit sa passive income. Ang ginagawa mo ngayon, siya ang magdidikta ng buhay mo bukas. Ano ang itinatayo mo ngayon, balde ba o tubo?